Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is about ano nga ba ang dysmenorrhea para sa mga babae na nagkakaroon ng dysmenorrhea. Lalo na pag dumadating yung kanilang menstruation, yung kanilang buwanan na regla. Yes, itong dysmenorrhea ay isang terminong medikal, lalo na sa mga kababaihan na gaya ko na karaniwan ang pagkakaroon ng menstruation cramps simula ng yung kanilang yung regla. Like ako kasi mayroon din akong dysmenorrhea since I was a teenager nung first time ko wala akong may naramdaman, pero habang tumatagal, nakakaramdam na ako ng may mga masasakit na, lalo na pag dumadating alam kong pag dumadating yung menstruation ko kasi sumasakit yung balakang ko, yung puson ko, tapos yung parang nahihi. Para sa karamihan ng mga babae, ang mga sintomas ay umuho pa pagkatapos ng mga 2 o 3 araw. Ganon din yung akin. Lalo na pag hindi pa talaga siya dumadating. Like, I mean, I know it if it's coming. Marami talaga akong, kumbaga, nararamdaman talaga, as in, so painful. Yung mild na menstruation cramps ay normal. Normal, ngunit ang ilang mga kababaihan ay may mas matinding sakit sa panahon ng kanilang regla na nakakaranas or nakakasagabal sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang gamot at iba pang paggagamot ay maaring makatulong sa mga yung sakit sa kung halimbawa may regla ka, tapos kung ano yung mga gagawin mo, ano yung mga tamang gagawin mo. Sorry guys, my voice is still hindi pa rin siya bumabalik, but I try my best to to explain everything. So yes, in dysmenorrhea kasi guys, may mga babae na nakakaranas, may mga babae naman na hindi nakakaranas. Pero what I heard a lot is more on talaga may mga babae talaga na mas kumbaga yung dysmenorrhea nila is mas kumbaga malala yung kanilang yung kanilang tawag nito, yung kanilang sakit. Kasi yung anak ng boss ko, yung kanyang anak na babae, pumupunta talaga sila sa hospital kasi hindi talaga yung dysmenorrhea ng anak niya. Yung parang hindi ba niya kumbaga hindi ba siya humuhupa, as in masakit daw. So ako naman ay yung akin lang talaga is mild. Yung akin talaga pag alam kong dumadating yung menstruation ko, kasi marami akong nararamdaman sa aking parte, yung lower part, like I mean like yung aking likod, tapos kumbaga light dizziness, yun ang mga nararamdaman ko. Pero as far pag pag dumadating na talaga, pag mayroon na talaga akong menstruation, hindi siya masakit. Pero yung dalaga pa ako, nung hindi pa ako nagkakaroon ng anak, yun talaga yung much painful talaga, kasi para talaga akong kumbaga parang hindi ko maintindihan kung nasaan yung sakit, kung yung ko ba, yung dito ko ba, yung pelvic ko ba, hindi ko alam kung saan yung masakit, basta marami. So I can say nung nagkaroon ako ng anak, parang nag-less siya, less pain siya. Tapos pero iba naman kasi yung hormone naman is nag-iiba din. So yun ang talaga, wala ka na sa pain pero yung hormones naman ang nakakairita. So ito yung mga sintomas ng dysmenorrhea, is yung pagduduwal, fatigue, diarrhea, yung sakit sa balakang, pananakit ng ulo at pagkahilo. Yung akin lang dito is yung fatigue. Pag alam kong dumadating yung menstruation ko, tulog ng tulog talaga ako. Parang gusto ko lang matulog. Kumbaga, I just want to lay down in our sofa, something like that, na walang gagawin, something like that. Pero
Kapag ano, kapag tawag nito, kapag kumbaga nabigyan ko ng ano, kumbaga ang katawan ko, and then tatayo naman ako to continue my job, na maglinis naman, of course. Kasi hindi naman talaga, kumbaga, hindi naman dapat natin ano, kumbaga, i-baby yung ano, pain, di ba? And ako naman kasi nagte-take ako ng ano, ng pain reliever, yung ano, to ease the pain, para of course kasi syempre lalo na pag ano may trabaho, 'di ba? Hindi naman dapat na magano ka sit down ka lang sa trabaho mo. Kailangan mo talagang mag-work. And of course, plus point din 'yon para ma-exercise, para ma-train yung mga muscle mo na hindi siya mag-cramp kasi kaya nagkakaroon tayo ng cramp sa pagdadating ng menstruation is hindi kasi siya na ano, kumbaga hindi siya na i-exercise ng ano, ng tawag nito, baka puro ka lang upo-upo, hindi rin yun maganda. And also sa ano naman, sa syempre sa balakang, of course it's connecting everything. So, yun ang sintomas talaga ng dysmenorrhea, at sign din yan pag ano, pag dumadating na yung ano, yung dalaw, buwan ng dalaw natin. Sino ang mas nagkakaroon ng dysmenorrhea? Ito na. Yung unang regla bago ang edad na 12 years old. Kasi ako, 11 ako nagkaroon ng menstruation. But, nung time na yon, as I said, wala akong may naramdaman. Parang ano lang siya, parang normal. But, habang tumatagal, like what I said, habang tumatagal, nakakaramdam na ako ng mga pain, ng pagbabago. Of course, and number two is yung um, mas bata pa sa 20 years old. Nung time na yun talaga, like, nang nag-edad ako mga 11 to up, like what I said, until nagkaroon ako ng anak. So, doon talaga yung mga period, as in, grabe talaga yung ano ko, yung kalbaryo ko kapag dumarating yung menstruation ko. Kasi, as in talaga, gumugulong ako sa ano, sa bed namin, sa sobrang sakit. Pero, like what I said, pag bago pa dumadating yung menstruation. But pag mayroon na akong regla, hindi na siya sobrang sakit. And as I said, I take also kumbaga pain reliever talaga kasi to ease the pain, kasi ayaw ko naman na mag-suffer ako kasi hindi naman yun maganda, 'di ba? Kung ang regla mo ay mabigat o tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 7 araw. Ako yung regla ko is mga, let's say, mga 3 days, yun. Mga 3 days lang yung ano, yung, kasi sa umpisa, sa first day, maano siya, malakas. Tapos, mga 2 days, malakas pa rin. 3 days, hindi na gaanong kalakas. Um, like, what meaning mabigat? It means yung heavy menstruation. Yun ang hindi maganda. So, yun ang ano, dapat pumunta ka na talaga sa ano. Kumbaga sa doktor, kasi maybe they have something wrong, doctor can only answer that all this question. And yung mga babaeng naninigarilyo, hindi rin maganda kasi it's also affected yan sa ating buwan ng dalaw. At also kung nasa lahi. Well, yung mama ko wala siyang dysmenorrhea, but yung cousin ko mayroon din siya. Same din yung nararamdaman niya pag dumadating yung kanyang menstruation. Bago dumating yung menstruation ko. Yun lang talaga. Pero pag may regla na talaga is hindi siya as in gaanong masakit. Pero kasi like what I said, I also take pain reliever talaga. Kasi ayaw kong mag-ano, kumbaga, na may medisina naman ng pain, why not, 'di ba? Kumpara na ano, nagsasuffer. And yes, hindi naman maganda na puro medication ang iniinom, 'di ba? We also need some kumbaga alternative way na pamamaraan kung papaano malulunasan yung ano, yung sakit. Ito yung ginagawa ko mga paraan na para mabawasan yung menstruation ah, cramps. Yung una is paggamit ng heating pad or bote ng mainit na tubig. Ah,
at sa iyong ibabang likod o tiyan kapag mayroon kang cramps. Ako kasi mayroon akong kumbaga warm pillow. Ano siya, electric siya. So yun ang ginagawa ko pag alam kong dumadating yung aking menstruation, kasi marami ako talagang nararamdaman, especially kasi ako cesarean, so marami more on ramdam ko yung pain. So yun ang ginagawa ko, linalagay ko siya sa sa likod ko, and para na ring ma-relax yung yung tawag nito, yung aking balakang. Then number two is yung extra rest. Ako kasi pag mayroon akong menstruation, pag alam kong dumarating yung menstruation, more on talaga ako gusto ko lang matulog, more on rest lang talaga ako. And then of course, hindi naman maghapon na rest, 'di ba? Hindi. As long as makontento yung katawan ko na, oh okay, I have to stand up, I have to do the thing naman na para din makatulong din sa aking physical na pangangatawa. Number three is iwasan ang paninigarilyo. Yun talaga ang dapat iwasan din, na iiwasan talaga. And also yung iwasan din yung pag-inom ng alak. Kasi kahit nga ako hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom ng alak, mayroon pa rin akong dysmenorrhea, right? But magiging mas malala talaga pag umiinom at naninigarilyo ka. Number four is imasahe sa iyong ibabang likod at yung tiyan. Yun talagang ginagawa ko, minamasahe ko Filipino store. Yun ang ginagawa ko. Pero hindi siya matapang. Parang light lang siya. So, and then also naman, pumupunta din ako sa massage therapy. Kasi nakakapagpa-relax talaga siya sa hindi lang sa tiyan, sa ibabang tiyan or sa likod, but the rest of my body. And also, not only for physical but also mental and psychological. Parang nare-release talaga yung stress mo sa loob ng katawan mo. And then five, ito talaga yung pinaka-importante, is yung regular na pag-i-ehersesyo, na may malaking benepisyo talaga itong pag-ehersesyo, at pagkakaroon ng kaunting mayroon din, kahit kahit nag-ehersesyo ka, mayroon ka pa ring nararamdaman na kaunting pananakit. Hindi naman yun mawawala-wala. Mayroon pa rin, but at least it ease the pain, At least hindi na siya to the highest, yung pain. At least kumbaga kaunti na lang yung niya, yung pain na nararamdaman mo. Kasi ako, like what I said, hindi naman ako forever na maghapon akong nakahiga sa sofa namin, no. Kasi mas naiirita ako pag tumatagal ako sa sofa. Gusto ko talaga na yung katawan ko na exercise. Hindi naman yung exercise na I have to lifting something, no. Hindi naman yun. Yung exercise talaga na yung yung light exercise, yung dapat mo rin i-shake yung katawan mo, 'di ba? Kasi para din yung muscle. And kasi the more na na-exercise yung muscle natin sa loob, is the more na kumbaga humihina yung pananakit. And then also pag nag-exercise ako, inaano ko talaga na gumagamit ako ng yung heating pad talaga, or yung warm pillow ko. Yun ang ginagawa ko talaga, para syempre of course to relax more yung yung katawan. And then I also do warm bath. Yun ang ginagawa ko. And nakaka-relax din siya sa balakang, and then also sa tiyan din. Dumadating yung menstruation ko, doon talaga ako nagre-relax sa aking katawan, kasi as in talaga marami akong nararamdaman nung time na yun na wala pa akong anak. Pero ngayon mayroon pa rin, pero syempre pag alam ko, syempre katawan mo yan, so you know how to search something kung ano yung nakakapabest sa katawan mo, hindi yung nakakapagpalala ng katawan mo, di ba? Maaari bang maiwasan itong dysmenorrhea? Well, the answer is no. Hindi siya
maiiwasan. Hindi natin mapipigilan yung ano, yung sakit, yung itong dysmenorrhea. Kasi um ang gagawin lang natin talaga is yung pagkain na yung balanced diet, 'di ba? At yung regular na pag-iihersisyo. Malaking tulong talaga 'yan sa ano na ma-relax at mapigilan ang cramps at maging 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 relax na hindi siya maging cost ng ano mo ng pang-araw-araw mo kasi syempre yung pain talaga as in I know sa mga taong makakapanood ng video na ito I know maiintindihan ninyo yung mga sinasabi ko at I also understand about yung mga nararamdaman ninyo hindi lang physical yung nararamdaman ninyo is also your emotional kasi ako pag ano alam kong dumadating yung menstruation ko as in talaga I'm very grumpy sobra talaga yung ano ko yung hormones ko they really raise so high talaga and alam ng asawa ko pag may menstruation ako kasi sobrang grumpy na hindi maintindihan yung mood swing talaga ng mga babae. Yun talaga. So, but my husband, he understand everything. I'm very lucky that he really understand my ano my situation. Alam niya pag dumadating yung menstruation ko. Yan lang talaga dapat ang dapat gawin ng mga lalaki sa kanilang partner na babae. Kasi syempre hindi nila alam kung ano yung dinaranas ng mga babae lalo na pag buwanan talaga kasi syempre like what I said hindi mo ito mapipigilan wala itong tawag nito hindi mo ito maiiwasan lalo na pag nasa ninyo nasa lahi ninyo na may mga dysmenorrhea hindi talaga ninyo maiiwasan ito. So, well, anyway guys, thank you so much. Disclaimer lang po, hindi po ako doktor, wala po akong pinag-aralan about medication, about this, what is dysmenorrhea. Base lang ito sa aking experience kasi mayroon din akong dysmenorrhea and of course now I know how to handle, how to overcome my dysmenorrhea and how to treat it, and syempre sana makatulong sa inyo yung mga tips na ginawa ko but hindi naman yung nakatulong sa akin is makakatulong sa iyo. Well, you have to find it kung saan ka komportable, kung saan komportable yung katawan natin. Yun ang pinaka-importante. At yung relax talaga yung natin, yung mental natin. Yun ang pinaka-importante. So anyway guys, thank you so much and enjoy po sa panonood ng aking video and thank you for supporting my video and my channel. Thank you so much and God bless you all.